Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Medyo Paul Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. Ang sinasabi dito na lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ang tagumpay na dumating sa maraming iba't ibang mga hugis, sukat, ang pagpanalo sa mga larong pang sports, pagpasok sa pagsusulit, pagkuha ng unang trabaho at pag-promote, pag-abot ng isang bagong personal na record at pagkatalo sa mga kanisarailan lamang sa kung ano ang maaaring maging itsura ng tagumpay sa ating buhay. Gayunpaman, minsan parang hindi tayo nananalo. May mga panahon na ang nakikita lang natin ay ang mga pagkatalo, sakit at mga hamon. Ngunit kahit na ang mga pakikibaka ay nagtatagpo at ang anumang uri ng panalo ay tila imposible, ang Diyos ay ating nasa panig. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi tayo mawawalan ng pag-asa dahil nakikibahagi tayo sa kanyang tagumpay. Si Kristo ay nagpapakumbaba at naging tao upang tayo ay mahihatid niya sa kaligtasan. Sa kanyang buhay at kamatayan, dinala niya sa kanyang sarili ang bigat ng ating kasalanan at sakit at pinalitan ito ng kapatawaran at biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay nagkaroon ng sukdulang tagumpay. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan, minsan at magpakailanman upang tayo ay makipagkasundo sa Diyos na ating Ama at maranasan ang buhay na walang hanggan kasama niya. Bilang mga mananampalataya, ibinabahagi natin ang tagumpay na iyon kay Jesus. Hindi ibig sabihin ay magiging perpekto ang buhay. Sa bahaging ito ng kawalang hanggan, harapin pa natin ang sakit, pagkawala at pagdurusa. Gayunpaman, hindi natin kinakaharap ang alinpaman sa kanila ng nag-iisa o walang pag-asa. Gaya ng ipinapaalala sa atin ng unang Korinto chapter 15 verse 57, maaari tayong magpasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang tagumpay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng nakasaad sa tradisyonal na himno, hinahanap tayo ng Panginoon at pinahal tayo bago pa niya tayo kilala. Kaya naman, maaari nating hintayin ang pagbabalik ni Kristo ng may pag-asa. Kahit na sa mahihirap na araw, maaari nating abangan ang panahon na papahirin ng Diyos ang lahat ng luha at wala ng kamatayan, iyak o hirap pa. Iyan ang itsura upang maranasan ang tunay na tagumpay. Kaya habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buong linggo, hawakan ng mahigpit ang iyong tagumpay kay Jesus. Kapag nahihirapan ka, paalalahanan ng iyong sarili na si Jesus ay nasa iyong panig at kasama niya ay mararanasan mo ang tagumpay. Muli, ako ang inyong lingkod, Medyo Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.